this is a special day, of course, for her at sa mga nagdiriwang ng karawan. By the way po, kung kayo po ay may karawan this week, ay magsabi lang po kayo. At ang cakes po ay available. Okay? So, pero pag may birthday lang po kayo, pag wala naman kayong birthday this week, huwag niyo maangkinin yung cake. Okay? Kasi napansin namin, kapag yung pong birthday celebrator ay hindi dumating, di ba may excess na cake? Biglang nawawala yung cake. So nagtataka kami, yung pang birthday celebrator ay pumupunta dito at parang kinakain ng parang spirito yun. So anyway, but we're glad that we're back at sa church po. At salamat po sa inyong tinatawag na mataimtik na presensya sa hapon na ito. Mga minamahal, tayo pidadako ngayon sa kanyang salita in Psalm 142. In Psalm 142, you have your Bibles, please open it. You have your gadgets and you have a Bible up there so you can open it. But of course, kami po na mga nakasanayan na po ang tinatawag na printed na may papel, mas nais namin merong ganito. No? Pagkabat may mga gadgets po tayo. I'll be reading the whole Psalm. Dito po yung panahon na si Haring David ay nasa isang kuweba nung siya po'y tinutugis ng kanyang mga kaaway. Now, remember that King David is a warrior and he was also a king. But this time po, he retreated himself because meron po siyang tinatawag na sitwasyon na nasa panganib po siya. Ang sabi po rito mga minamahal, as we read the Word of God, I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaint before Him. I shewed before Him my trouble. When my spirit was overwhelmed within me, then Thou knewest my path. In the way wherein I walk, have they privately laid a snare for me. I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. I cried unto Thee, O Lord, I said, Thou art my refuge, and my portion in the land of the living. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, and I may praise Thy name. The righteous shall compass me about, for Thou shalt deal bountifully with me. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng mga salita. Ang paksa na aking dadalhin po sa ating pag-aaral ngayon pong hapon na ito ay tungkol po sa kalungkutan. Pwede niyo ba tignan ang katabi niyo kung malungkot po siya? Ganyan ho talaga ang kanyang itsura. Okay? Hindi na maiiba po yan. Blessing po yan sapagkat binigyan po tayo ng wangis ng Panginoon. Kung ano man po ito, ay tao na lang po ang nag-uusga at nag-ahatol. Ang pamagat po natin sa ating pong pag-aaral is Alone Again. Alone Again. Dito po sa Psalm 142, it is a psalm that was penned by King David, the warrior, kung siya po ay tinutugis ng kanyang mga kaaway. At alam niyo, malungkot dito, ang tumutugis po sa kanya ay hindi po mga tinatawag na kaaway niya sa ibang lahi, just like the Palestine. The one that was chasing him was his own bare son, Absalom. And this was very, what we call, discouraging on his part. Isipin mo lang yung sarili mong anak. Your very own son is trying to kill you. Mga minamahal, just yesterday I was listening to a sermon message sa internet. At ang message po is about the bloodbath between Jacob and Esau. You know what happened to them, right? Yung magkapatid na yan, for 20 years, nagtago si Jacob because he deceived his own brother, his father, and then he went to his own, at because of that, mga kapatid, ay for 20 years, hindi na po siya nakabalik sa kanila. In fact, hanggang namatay po ang kanyang mother. Okay? Yung kanyang nanay na si Rachel, namatay na po, hindi na po siya nakadalaw because of what he did. At doon sila po tinatawag na, by the way, I would be one of these days, I
may message natin yan. Nung sila ay tinatawag na nagkakaroon din ng pagtatagpo, ay punong-puno ng takot po si what we call Jacob. Because he knew his brother wants to kill him. Now, totoo ba yan? Hindi naman totoo. Even in the Bible, we can relate the different stories that we have in this earthly life. Sapagkat sila po yung mga tao din na katulad natin, ay magkakaroon tayo ng larawan at salamin para po ating matignan kung sino po tayo bilang mga nilalang dito sa lupang ito. Now, going back to King David, ito po yung kanyang mga sinulat dito. Na nagoy siya po yung tinatawag na nalungkot, at siya po yung tinatawag na may mga takot at mga pangamba. That's very natural of him. Kaya ngayong gabi po, kung kayo may mga takot, that's natural. But of course, it's not something that would be very encouraging if your fear can paralyze you. Kaya di ba yung mga tao na kapag may mga anxieties, may mga worry, and because of that, they could no longer work effectively, what happened? Yung pong tinatawag ng mga worry na yan ay nagiging tinatawag na what we call liability. Kaya po tayo mga anak ng Diyos, na nag-aaral tayo ng Word of God, and by virtue of our relationship, alam natin, even though we are not spared, okay? We are not spared of all those disorders and dysfunctionalities in this life. We can be insulated because of the presence of Jesus Christ. Hindi ibig sabihin po na tayo mga anak ng Diyos, kapag may nagpundoy, hindi rumaragas ang tubig po sa atin. Okay? Remember, Brother Lex, during the Undoy time, we were at Greenwood subdivision clubhouse doon. And we were just blessed because karamihan po mga lalaki member dito, yung mga coach namin, nandun sa clubhouse. So we were spared na ang mga coach namin ay nanunod. Just remember that one? Yung Undoy na. So hindi po tayo spared, okay? Ibig sabihin, makakaranas tayo. At katulad po ng tinatawag na paksa ngayon, is that we could fall to this what we call affliction na tinatawag na loneliness. Now, loneliness is the painful awareness that what we lack, okay, that what we lack is about close and meaningful contact with others. Okay? Yan po yung tinatawag na isang masakit na katotohanan na tayo po'y kapos sa isang tinatawag na what we call malapit at makahulugan na pakikipagtagpo sa kapwa natin kapag meron tayong tinatawag na kalungkutan. Alam nyo, ilagay mo nga, Brother Miles, yung isang awitin na yan, okay? Okay? Naalala nyo ba itong awitin na ito ni Gilbert Sullivan? Naalala nyo ba ito? Sino po pinanganak mga 1970s dito? Okay, yan to think that only yesterday I was cheerful, bright, and gay. Looking forward to, but who wouldn't do the role I was about to play? But as it to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces. At sabi diyan, leading me to doubt, talk about God and His mercy. For if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. Now, accordingly po, itong song na ito, when I was studying in counseling, isa po sa mga na-reflect po namin. In fact, some of you became my students dito. I think this was 7 or 8 years ago sa ating tinatawag na introduction sa counseling. Ay, yung pong mga letra titik dito ay totoo po doon sa tinatawag na awitin na ito. Alam nyo, kaya yung song very powerful eh. Because kasama ng awit, yung tunay na puso ng tinatawag na sumulat po nito. Kaya makikita mo kung yung awitin po ay makalangit. Yung iba naman ay may awiting makabayan. During the 1970s, you will hear different what we call songs that are politically interrelated. Hindi po ba? Bayan ko, sina Sampaguita, sina Edward Fernando. Sila po yan eh. Makita mo, di ba, noong 1970s, yung Apo Hiking Society, sila kumanta ng mga awitin laban sa gobyerno. Kasi kitang-kita mo yung mensahe. Itong awitin na ito ni Gilbert Sullivan, actually, is a song na merong susceptibility sa suicide. Okay? Magsusuicide po siya eh. But according to my professor, si Gilbert Sullivan daw ay nakakilala sa Panginoon at nagkaroon po siya ng kaligtasan. I'm not really sure. I did not research about that. But alone again.
At may mga tinatawag na awitin na marami ang mensahe na in despair ang awitin. As if that yung kanyang pag-awit mo sa tinatawag na song na yan, at the end of it, parang wala kang pag-asa. Para bang you're just floating. And as if that it's the reality around, existentially speaking. Kaya nga po, kung merong awitin na dapat inaawit ka, yung mga awitin makalangit. Because it really gives you hope. This morning, I appreciated our choir because they sang the hymn of Charles Wesley. Remember, I shared to you last preaching of mine, na si Charles Wesley po, after he got saved, after his conversion, one of the church father, na after 3 days, sinulat niya ang unang hymn niya. For 1,000 times, right? That was the one you sang this morning. Tama? So, ilang libo ang kanyang tinatawag na sinulat ng mga himno at mga papuri. But that was Charles Wesley. Kaya nga, minsan, gusto kami ni Brother June, maganda na mas marami pang mga awitin na nagre-relate kay Jesus. No? Kanina po, ang ganda ng mga awitin. Alam ko, maraming na-touch. Okay? Kung nag-iisa, walang kasama, nakaka-relate ka. Kasi bakit? Alam mo na it's about relationship with God and with others. Kaya napakaganda na mayroong mga awitin na nagre-relate po sa makalangit natin tinatawag na relasyon. So, yung pong awitin na yan, nagdadala sa isang tao na siya po yung tinatawag na may damdamin. At katulad ni Gilbert Sullivan, sabi niya, alone again, naturally. Na parang bang sa kanyang tinatawag na conclusion ay, eto talaga malungkot talaga ako, nag-iisa talaga ako. Alam niyo mga minamahal, kung titignan natin ang Biblia, kahit ang Panginoon po ay nakaranas ng kalungkutan. Jesus knew that He's going to be rejected, but at the same time, He kept going to people. Let me cite you 2 verses. John chapter 1, verse 11. The Bible tells us that Jesus came unto His own, but His own received Him not. Hindi ba nakakadismaya yan? Kung sino yung kababayan mo, kung sino yung kakilala mo, kung sino yung kaibigan mo, sino pa yung nag-disown sa'yo? That was Jesus. That was our Lord. Yung mismong Israel rejected Him. They did not know Him. And that's why the gospel came to the Gentiles like us. Because sa mystery po ng presentation ng gospel, the salvation, yung chosen seed ng tao ng Diyos ay Israel. Coming from Genesis chapter 12, when He called Abraham. Abraham to be called the father of many nations. But Abraham is, yung kanyang tinatawag na lipi, yun ang magiging tinatawag na bini ng pinili ng Panginoon. But Israel rejected Jesus. That's why salvation came to us. When Apostle Paul came to the scene, pinakita po na si Apostle Paul po ang tinatawag na prophet for the Gentiles. He is going to be the apostle, the missionary to the Gentiles. Pero masakit po ito. Malungkot po ito. That He came unto His own, but His own received not. But did it stop Jesus? No. Ang sabi ng John 1:43. Ang sabi po doon. So John 1:43, the day following Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, follow me. Hindi po siya tumigil. Kaya mga minamahal, sa buhay po natin, alam natin na kabahagi natin buhay yung tinatawag na discouragements, di po ba? Di ba nawawalan ka ng gana, and then you are frustrated with other people, even in church you become frustrated, you become upset, and yet, is that a ground for you to stop? No. Jesus was rejected by His own, but Jesus kept on finding people. And so this morning po, this afternoon, ay kailangan natin makita sa ating mga sarili na kabahagi ng ating tinatawag na pakikipag-salamuha dito sa daigdig nito, yung tinatawag na bow against loneliness. Ang sabi po ni Billy Graham, one time po nag-coach siya, loneliness is America's worst enemy. Loneliness is America's worst enemy. Bakit po? Alam nyo, yung ilan po sa atin nakarating doon, di ba? Ang Western world po ay punong-puno ng tinatawag na drive for pleasure. Yung weekend po nila, makikita mo mga magaganda nila sa sakyan, hatak-hatak nila sa trailer nila, mga speedboats, mga jet ski, mga bike racer, ano po yan? Mga churches po doon, minsan nagkakaroon ng adjustment at inaalis ang vesper service sapagkat sa hapon, dapat manood mga ball games sa ballpark. Bakit? It is pleasure-driven or ridden.
Bakit? Kasi malulungkot yung mga tao. Mga minamahal. Yan ang advantage ng minsan ng kultura natin. No? Yung bang, alam niyo, may advantage yung kultura natin eh. Yung tinatawag na we flock together. Because sabi nga ng isang sociologist, we are a tribal nation. Para tayong tribo. Nakakasama-sama tayo. Ha? Mula dun sa Batanes hanggang dun sa Sulu. May kanya-kanyang clan yan. Di ba? So bakit po? Sapagkat tayo daw po tinatawag na tribal nation. Pero yun nga, yan ay isang magandang advantage sa ating kultura. Pero sa Western world, ang pinakamabigat daw nilang isang kaaway, sabi ni Billy Graham, or worst enemy is loneliness. Now, ang tanong po ngayong gabi, what are the causes that create loneliness? Ano po ang mga tinatawag na dahilan kung bakit mayroong kalungkutan? Okay? Tignan natin ilang mga dahilan. At atin pong masuri ang ating sarili at ang ating paligid. Una po, mayroong tinatawag na social causes. Sa panlipunan, ay mayroong tinatawag na katotohanan na nag-a-add up sa ating loneliness. Halimbawa po, yung technology. Alam nyo, sinabi natin, at sinabi ng marami, ng technology ang magbibigay ng tinatawag na mas magandang buhay dito sa lupang ito. At technology ang magkakaroon ng mas magandang what we call interrelated reactions with people. And yet, alam naman natin na kahit ang technology po ay ang taas-taas, mga minamahal, ang tao ay malungkot pa rin. Mga minamahal. Ang tao hindi nag-uusap. Kita nyo, ngayon po, iniiba ng mga restaurant ngayon ang kanilang what we call establishment. Imbis na meron silang wifi, mag-pi-pi ka na lang. Lalo dito sa Pasig, maraming lamok, di ba? Ayaw nila ng wifi kasi pag nag-wifi, nakadining nga yung 4 na member ng family, pero may kanya-kanya silang gadget and they're not even talking to each other. O yung technology, hindi nakapag-add up sa tinatawag na what we call kasiyahan. Instead, nagbibigay pa rin ng kalungkutan. Kaya napansin ko, kahit ang mga laro ngayon, katulad ng laro na ito. O yan. Dami pong naaatik sa laro na ito. Kasi ayaw nila nag-iisa sila. Okay? O, sino yung katribo ninyo? Okay? Kahit dyan po, ang dating naluloko dyan. Kasi alam nyo na boring yung tinatawag na what we call, Tamagotchi ba yun noon? Ha? Tamagotchi. Okay. Alam niyo ba, ulitin ko ulit, hindi ako techie. Okay? Hindi ako techie. Teka ako eh. Okay? Di ba boring eh? Kano ka, ikaw yung mag-isa. Ngayon, kailangan meron kang mga kasama. Bakit? Para hindi ka malungkot. Ginagamitan ng mga ganun tinatawag na laro, mga kapatid. Hindi lang po technology, but yung mobility. Kung bakit po sa lipunan ay nag-a-add up ang tinatawag na loneliness. Bakit po? Because yung mobility po, mga kapatid, people are busy and they are always on the go. Yan po yan eh. Yung mobility, they are always on the go. At kapag ang tao po, because of the rat race world, laging naglalakad, laging busy, kulang po sa pakikipagrelasyon sa kapwa. Kasi laging busy. Kasi sabi mo, kailan tayo mag-uusap? Mamaya. Eh dahil na late, dahil tinatawag na traffic, wala nang pagkakataon para mag-usap. Pero yung mobility nag-add up sa loneliness, kaya wala nang tinatawag na time for family. Wala nang time for what we call quality time. Bakit po? Kasi yung mobility, mga minamahal. Hindi naman po yan yung urbanization. Urbanization, oo. Nag-improve ang lifestyle. Ang ganda ng mga condominiums, ang ganda po yan. Sobrang ganda po yan. Okay? Urbanization. Na talagang tinatawag na ika nga ay pag tinignan mo ang mga residences, ang ganda-ganda, urban lifestyle living, ang ganda-ganda. Pero mga minamahal, improved lifestyle has not improved relationships. May mga magkakasama sa mga isang tinatawag na floor ng condominium, hindi mo magkakilala after 10 years. Malungkot, di mo ba? Malungkot. Di ba? Sabi nga nila, mas maganda pa yung bayan niya nung panahon na kopong-kopong. Kasi doon nagtutulungan kapag may tatayong bahay. At least mayroong tinatawag na relasyon sa bawat isa. So ito po mga tinatawag na dahilan nito, the urbanization, the what we call technology, at yung tinatawag na mobility, ito po hindi nakatulong para tayo ay ma-cure sa loneliness.
Hindi lang po yan, television is also one that causes loneliness. Akala natin, nagpapalipas tayo ng oras, akala natin yan sa television na yan ay parang naging productive po tayo. Hindi po. The media has dictated lives of people and even wrecked homes. Sinira ang mga tahanan dahil sa television. I'm not against television. Okay? I'm not against that. I'm really against. But if you are not, buti nga, ang ating NTRCB ay andun na lahat ng mga precautions. Because of course, there are shows that are really worth watching. Okay? Pero kung hindi tayo tinatawag na what we call yung tinatawag na mayroong karunungan. Kaya Brother Ariel, okay yung sinasabi mo sa akin eh. Yung sinishare mo, it's very worthwhile. Kami na lang po nag-uusap ng mundo. Okay? Ang ganda nun, sana maituloy yun. Okay? So, bakit po? Alam nyo ba itong palabas na to? Sino nakapanood ko nito? Taas ng kamay. Uy, ang babae nyo ah. Alam nyo itong palabas na to? Napanood ko years ago po ito. Okay? Sa internet. Ang story po nito is that itong bida rito, lumaki po siya, pinalaki po siya sa panonood ng television mag-isa. Nung lumaki na po siya, naging adult na po siya, ang trabaho niya ay isang cable guy. Pero ang problema niya, mayroong isang tao na kanyang tinatawag na kinabitan ng cable, wala siyang ginawa kundi iharas ito at gawin niyang i-befriend niya. Ayaw naman sa kanya. Pinipilit niyang maging malapit sa tao ito, pero ayaw ng tao mag-depression. Naging very obsessive siya for friendship to this other guy, played by Matthew Broderick yata. Bakit po? Kasi ibig sabihin, yung tao po, kung siya tinatawag na nasa television, hindi nag-create ng tinatawag na what we call substance in order for the person to be appeased and satisfied na mawala siya sa kanilang kalungkutan. Malungkot yung tao. Hindi mo naghahanap ng kaibigan at pinupwersa niya na makipagkaibigan sa kanya yung kanyang tinatawag na kliyente. You learn a story and then it was a disaster. Bakit? Pinalaki niya sa television. Yung batang ito, hanggang naging adult figure po siya. So makita natin po, socially speaking, mga minamahal, at sa ating analysis, mga kapatid, mayroong tinatawag na kalungkutan. Hindi naman po yan. Ano po ang isang cause po? Yung developmental causes. At sa aking pong pag-aaral, yung pong developmental causes, without its shift, you will fall to loneliness. Bakit daw po? There are three basic, what we call, developmental needs to be met to avoid loneliness. Kapag ito daw po hindi napuntahan, ang mangyayari po, magiging malungkot ang tao. Number one, kapag hindi nagkaroon ng attachment. Kaya kapag nagkaroon ng absentee mother, absentee father, di ba? Na talagang emotionally, na talagang tinatawag na, pag ganyan po, of course, hindi po lahat, hindi absolute yan. May mga tinatawag na may mga tatay o nanay na nahiwalay pero naalagaan nila mabuti mga anak nila. Of course, may mga ilang tinatawag na mga pinamsik ng consequences. Pero mga minamahal, kapag walang attachment, hindi nakarating sa development na ito, magiging malungkot yung tao. Kaya may mga bata na lonely boy sila. Malungkot po sila. Naghahanap sila ng father figure, naghahanap sila ng mother figure. In the end, sa mga analysis, di ba, sa sexuality, kaya nagiging bakla, nagiging tomboy, kasi bakit? Nagkaroon ng copycat sa mga ibang figure. Nagkakaroon ng disorientation. Bakit? Hindi nakarating sa basic development. Kaya malungkot yung buhay. Hindi lang attachment, mga kapatid, yung tinatawag na acceptance. Nang hindi natanggap at hindi nakarating sa pagtanggap, ang tao ay naging malungkot. Kaya napaka-powerful ng words. Diba? Na kapag in-appreciate mo at in-affirm mo, napaka-powerful yan. Pag sinabi mo na, Angelo, you're doing well, nagtatatak po yan. Diba nabanggit ko sa inyo hanggang dito nung sinabihan ako ng tatay ko, wala ka namang kwenta eh. Hanggang ngayon, alala ko pa. Diba? Kahit di ako naging mapait sa kanya, pero masakit. Diba? Bobo ka pala eh. Sorry for the word Pero, alam niyo mga minamahal, sinasabi ko po ito, dahil marahil isa sa atin, dalawa sa atin, tatlo sa atin, nakaranas po yan. At ako mismo ay culprit po nito, na nagagawa ko sa mga anak ko. Mga kapatid, bakit? Kasi
Kapag yung isang tao hindi nakarating dito, magiging malungkot po siya. Kaya sa church po, malungkot po yung nagpupunta dito na hindi siya tinatanggap. Kaya nga sa Bible, there are 57 what we call one anotherness. Love one another, forgive one another, pray for one another, humble one another. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung pangangailangan natin na tayo po ay makalagpas sa kalungkutan. So kailangan acceptance. Hindi lang po yan yung tinatawag na acquiring skill. Para kang bonakid. Kailangan may alam ka. Di ba? Marunong ka. Bakit po? Kasi kapag dapat malaman ng tao na siya po ay mayroong kakayahan para po siya hindi maging malungkot. Kaya kapag yung tinatawag ng bata, yung isang tao na parang dinidegrade lagi na walang kakayahan, mananatiling malungkot siya. Kaya sasabi niya, ano yata ako, baldado yata ako, wala akong silbi, wala akong alam. Napakatanga ko. Bakit? Kasi kapag yun ang absorption ng kanyang isip, nagiging negative po siya. You know what? The devil will exploit that one. The Bible tells us in the book of Revelation that the devil is the accuser day and night. Kaya pag sinasabi, wala ka talaga, hindi ka na makakaulo sa buhay. You'll never, what we call, surpass or overwhelm that loneliness. You see, when King David was in the cave, mga minamahal, he poured out his complaint before God. He showed him his trouble. And his spirit was overwhelmed. Pero sabi ni King David, alam mo, Panginoon, ang aking dinadaanan. Alam niyo, ang maganda kay King David, hindi po siya nagpunta sa isang tinatawag na false counselor. No offense meant sa mga nasa media. Nagtataka ako bakit yung si Papa Jack. Di ba? Napaka niya, di ba? No offense meant po. Again, we respect. Pero minsan pag narinig mo, pag nandun ka sa mga di ba? Sabi ko, ano ba sinasabi nito? Ano ang itong substance? Nakikinig yung marami, tumatawag ba? Meron ba sustansya makukuha ka sa mga pinagsasabi ko? Is it biblical? Now, I'm not trying to judge, pero pag inaano ko parang, at inaano ko sa Bible parang, diba? Kaya mag-iingat po tayo dun sa mga pinapakinggan natin. Kaya sabi ng Bible, diba? Those who have ear, let them hear. And take it what you hear. Mag-ingat ka kung ano ang yung pinapakinggan, mga minamahal. Not only what we call social causes, not only developmental causes, but merong psychological causes. Ano nagiging dahilan kung bakit nagiging malungkot ang tao? Ito po yung mga psychological causes. Low self-esteem. Okay? Mababa ang pagtingin sa sarili. Kung ikaw ay hindi nakatapos ng mataas na pag-aaral, isang pruweba yan, na pwedeng pag hindi mo tinatawag na na-overcome, mababa ang tingin. Kaya pag meron mga salo-salo, at makita mo, ang damit nila at ang damit mo magkakaiba, nag-iiba ang ano mo. Di ba? Kasi alam mo naman kung anong level yung mga tao doon at anong level mo. Alam mo yan, naman. Kaya kapag hindi mo kaya i-handle at yun ang nakikita mo lang, magkakaroon ka ng mababang pagtingin sa sarili mo. Low self-esteem, mga minamahal. Papasalamat po tayo dahil si Apostle po, bagaman siya po tinatawag na very accomplished, he was humble. Na kahit po siya, marami siyang accomplishments. Ang sabi niya sa Philippians chapter 3, di ba? Sabi niya po doon sa Philippians chapter 3, it's not about his confidence in the flesh. It's not about what he accomplished. Sabi niya, everything that I had, I'm paraphrasing, it was all rubbish. Basura lang yan. Sabi niya, ginawa ko lahat for the excellency of the knowledge of Jesus Christ. Kaya may minamahal, yung low self-esteem, mga kapatid, kapag wala kang tinatawag na security of your relationship with God, dadanas ka po niyan. Another po, yung inability to communicate. Yung mga tao na tinatawag na hindi makapagsalita, hindi makapag-express, tinatawag na may mga deep-seated anger, o di kaya conceited po, mga minamahal, ang hirap po niyan eh. Yan po yung malungkot, kaya, ayan, nag-small po, pero siya hindi siya makapagsalita, hindi niya kaya. At maingit pa yan, bakit kaya si brother so ang ingay-ingay niya? Kaya niyang magpatawa ng ganito, pero ako, ime. Di ba? So, nagiging malungkot tuloy yung tao kasi bakit? Hindi siya makapagsalita. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa church. Kasi alam niyo naman, I'm a very introvert person. And if you can relate to me, some of those introverts, but kung wala ako sa church ngayon, mananatili akong kimi. Because alam niyo, pag nakatabi ko kayo, hindi ko kayo kikibuhin. I'm not that type of person. Pag wala na kayo ng Christian,
I have to talk. Because that's what the Holy Spirit told me. You talk. Because if you don't talk, you cannot share Jesus Christ. Kaya salamat po sa mga nagdadala sa Sunday School ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nade-develop yan. Nade-develop yan. In fact, meron akong dito alam na hindi marunong magbasa. Because of the Bible, nagbasa na. Amen po ba yun? Hindi nakakapagbasa siya, pero kakabukas ng Bible, kakabasa, kakapakinig, natutong magbasa. Imagine the wonder, the miracle of God's wonderful word. Sa church po yan. Now, I'm not talking being churchy. I'm talking about the effect of being a part of the fellowship and being a part of God's will, having been in the church. Self-defeating attitudes, yung mga sinasabing, ikaw ay talunan na, wala kang kakayahan, may tinatawag na defecto ka, self-defeating attitudes. So, sinasabi nga natin, di ba, sa mga motivational speech, kapag ang tao po, sa unang entrada pa lang ay kanyang sinabi niya na hindi ko kaya. That's what happened to the 10 other spies in the time of Joshua and Caleb. When they saw the Amalekites, okay, remember the Amalekites? Okay, when they saw them, sabi niya, there are giants. We cannot defeat them. We cannot hurdle against them. We cannot do it. But the two other spies had a different perspective. Tinignan nila, hindi yung tinatawag ng malalaking mga wall. Hindi nila tinignan ang lalaki ng kanilang mga kalaban. Ngunit tinignan nila kung gaano kalaki ang Diyos. Bakit? Kasi hindi self-defeating ang attitudes nila. Kaya sa buhay niyo ba, maraming nagtatagumpay sapagkat kapag ang Diyos ang kanilang tinatawag na ginawang tuntungan, ibig sabihin ng tuntungan, naging sandigan po nila, alam nila, mayroong tinatawag na what we call katiyakan. Lack of control. Another po na cause ng kalungkutan. Lack of control. Mga minamahal. Bakit po? Kasi hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Halimbawa, may pagkukulang sa kanyang tinatawag na personalidad. Okay? Na kaya sa pagiging tinatawag na what we call pagiging madaldal niya. Madaldal nga siya. Okay? Sana magbigay ng tinatawag na kagalakan sa kanya. Pero sa pagiging madaldal niya, hindi niya makontrol. Nagbibigay ng malaking problema yan para maging malungkot siya at may mga tao matigsig po sa kanya. Nakakontrol. Halimbawa, kung siya yung tinatawag na isang tao na dapat na masupil ang kanyang sa pagkain, sa tinatawag na pananamit, pag hindi niya nasupil niya yung mga bagay na magbibigay ng magandang forma sa kanya, magandang skill sa kanya, magandang ethics sa kanya, pag wala siyang control dyan, magbibigay ng kalungkutan sa kanya. Lack of control. Sasabihin sa'yo, ayoko sa'yo, ang baho ng hininga mo, bakit? Puro ka sigarilyo. Di ba nakakalungkot yung gano'n? Ang minamahal. Hostility. Another psychological cause kung bakit ang tao po ay malungkot. Bakit may mga taong ayaw lapitan? Bakit may mga taong tinatawag na ayaw makipagkaibigan sa isang tao? Kasi hostile yung tao. War freak, sabi nga nila. Di ba? May mga taong puro anger at pinapakita manifestation. Sinasabing Kristiyano pero hindi makangiti. Sinasabing Kristiyano pero walang tinatawag na welcome spirit. Walang acceptance sa kanyang kapwa. Bakit? Hostile. Parang poker face, parang suspitsado. Tapos sasabihin, Kristiyano ka. Nakakalungkot yung gano'n. Na, again, mga minamahal, kaya nag-a-adapt sa kalungkutan. And fear, of course. Kapag ang tao po'y mayroong takot at nagpaparalay sa kanya, yan po'y nagdadagdag ng kalungkutan. And you know what the Bible tells us? Sabi po ng 1 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. But of what? Second Timothy 1:7. But of love, of power, of sound mind. Kaya kung ikaw po yung matatakutin, okay? Lalo pag gabi, nasa taas ka, tapos gusto mong mag-CR, di ba? Hanggang magkapantog-pantog ka. Di ba? Hindi ka bababa. Kasi takot ka eh. Yung ingay na ng pusa, si Lolo yata, kung magpapakita, puno-puno ka ng fear. Puno-puno ka ng pangamba. Ano ba, nakakalungkot po yan eh. Di ba? Na kapag bumabalik ang kalungkutan sa buhay mo, yan po sisira sa'yo na mawala ang kagalakan. Hindi lang po psychological, hindi lang po developmental, hindi lang po tinatawag na social, but merong situational causes
kung bakit may kalungkutan. Ano po ito? Ilagay mo nga lahat, kapatid. Hindi ba kaya nagiging malungkot ang isang tao dahil nagkaroon ng kamatayan? Hindi po ba? Ako lagi ko po sinasabi sa sarili. Ilang beses po ako nag-preach sa mga funeral service. Ano kaya kung ang mamatay, na kung saan nag-preach na ako, ay mahal ko sa buhay? Hindi ko alam. The only thing that really motivates me is I have to preach God's Word. Pero hindi ko alam yung damdamin. Just recently, isa sa mga former member natin, mga pioneer member, namatay po. Nandun, kasama-sama mga lumang mga members ng church natin. Nandun po yung mga tinatawag na pamilya na naging close din po ako. So, umiyak din po sila. Kahit alam nilang papunta sa langit. Pero alam na, iba yung ikaw eh. Iba yung ikaw yung nakakaranas na mayroong kamatayan. Kaibigan mo. Ngayon, katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Buti lang yung misis ko walang katabi. Katabi mo, bukas, wala na. Malungkot po. Magdadala sa'yo sa kalungkutan. Hindi lang po yan. Geographical distance. Kasi malayo si Papa, malayo si Mama. Kapatid. In fact, si King David po, malayo po siya sa kanyang mga tinatawag na mga kapangkat po dito. Kaya sabi niya dito, no man cared for my soul. Yun po yung matinding lungkot eh. Halimbawa, Mr. mo, Mrs. mo, hindi mo kakampi. Magulang mo, hindi mo kakampi. In fact, David wrote in Psalm 27:10. Okay, let me recall. Psalm 27:10. When my mother and my father forsake me, then the Lord will take me up. Kita mo yung sinabi niya? Bakit? Because there might be a time na hindi naniniwala ang mga magulang niya sa kanya, even his siblings. Remember, when he was about to volunteer himself to defeat the giant, si Goliath, sabi nila, you're just youth, no? Pasikat ka lang. And that's very hurting on his part. Malungkot po yun. Na hindi naniniwala mismo ang mga kaanak mo, kasamahan mo. Ka-church ko pa, pero ayaw naman magsuporta sa akin. Masakit po yun. Mga minamahal, kung ang mahal mo sa buhay ay malayo, yan ay isang situational cause that would create loneliness. Feud and arguments. Nag-away kayo ng magkapatid. Nag-away kayo mag-churchmate. Nag-away kayong tinatawag na magkapitbahay. Nag-away kayong mag-office mate, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Malungkot. Malungkot. Kaya di ba may mga lumalapit sa mga pastor na pastor, counselor na mga bakit? Kasi may problema ako sa boyfriend ko. May problema ako sa girlfriend ko. Bakit? Malungkot dahil sila ay may away. Situational cause po yan. Kaya tayo po, makakaranas tayo ng kalungkutan. Kasi meron tayo na magkakatisuran po tayo. Matitisod ako sa iyo, matitisod. Now, hindi ko sasabihin dapat magtisuran tayo. But it would happen. And that's why we have to prepare ourselves for this. Disappointments, yung mga kabiguan, kabahagi ng kalungkutan. Hindi ka nakapasa sa board exam, hindi mo nakuha ang promotion, hindi binigay ng magulang mo yung approval para sa lalaking ito o sa babaeng ito. Disappointment. Yung church mo, naramdaman mo, hindi tinatanggap yung lalaki ito, yung babaeng ito. Di ba nakakadismaya mo? It adds up to loneliness. Hindi lamang po yan. Ano po ang nagiging cause ng loneliness? Yung po tinatawag na spiritual cause. Ano po yan? Kaya po malungkot ang lalo ang isang Kristiyano. Meron siyang tinatawag na rebellion against God. Malungkot po yan. Kaya kung sa sandaling ito ay malayo ang loob mo sa Diyos, kung sa sandaling ito ay hindi ka nakikinig sa Kanya, kung sa sandaling ito alam mo na meron kang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka looban ng Panginoon, that's rebellion against God. Ikaw ay nakikipaglaban. Ikaw ay nakikipag-away, nakikipaghamok laban sa Panginoon. Kaya alam mo na kung bakit ang blessings hindi pumapasok. Alam mo kung bakit meron tinatawag na higwaan sa relasyon. Kasi bakit? May rebellion ka against God. Merong bagay ang Diyos na sinasabi sa'yo, tinuturo sa'yo, pero ayaw mong sundin. Rebellion against God. Ayaw mong pasakop sa parents mo, ayaw mong pasakop sa church mo, ayaw mong pasakop sa tinatawag na boss mo. You know that one. You rebel against God. Frustration to church is another spiritual cause. Na ikaw ay tinatawag na kaya nalungkot kasi ikaw ay tinatawag na nadismaya
sarili mong simbahan. Let me tell you. Naalala ko tuloy sabi ni Pastor Knight one time. Sabi niya, I have bad news to you. Remember his message? Na ang church na to ay hindi perfecto. Tama po ba? But we have a perfect God. Hindi tayo perfecto kasi bakit? Kasi po mga minamahal, magkakamali tayo. Iba-ibang personalidad, iba't-ibang pinanggalingan, iba't-ibang antas ng pananampalataya. Yung iba, napakalalim sa Diyos. Yung iba, napakababaw. Mga minamahal, hindi lang binati ng birthday, hindi lang tinatawag na nakamayan, hindi lang na-text. Yung iba ay gumigive up na. And they will be dismayed. And they will say that, itong church na to ganito, itong church na to ganito. Kahit saan pumunta kayong church, there will be loopholes. There will be warts and moles. There will be blemishes. May mga tarnishing image po, mga minamahal. Kaya hindi mo pwedeng itaas ang church eh. Itaas mo ang Panginoon. When I say church, we're talking about people. But those people inside the church na tumanggap kay Jesus, sila po yung tinatawag na nagbigyan lamang ng biyaya. So if you are frustrated to church, you become lonely. Malungkot ka. Kaya tuloy, hindi ka na nakikipagkaibigan, ayaw mo sa small group, ayaw mo tinatawag ng kayo fellowship, gusto mo lang makinig. Alam mo yung pag ganyan ang attitude mo, you are not even following the will of God. Kasi tinuturo po sa Bible ang fellowship. If you are a saved, what we call somebody, you need to fellowship with Christians. That's what the Bible tells us. Kaya yung fellowship po, koinonia. That means you have a business, what we call commonality. You have a partnership. Kaya hindi pwedeng solo ranger ka. Kaya ang church po, family siya eh. That's why you become a member of a church. Because God wants to accomplish something within you and in you sa pamagitan po ng iglesia niya. Kaya may mga local churches. Kaya kapag ikaw po gusto magpagamit kay Lord, dapat kasama ka sa isang church. Kasi yan yung kalooban ng Panginoon. But if you are frustrated to church, then you become lonely. Another spiritual cause po kung bakit meron tinatawag na kalungkutan is because of the manipulation by the devil. Ang kaaway po ay niloloko ka at niloloko tayo. Yan po, nakakalungkot po yan. Kaya meron, sabi ng Bible sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world hath blinded the mind of them. And the gospel is hidden and paraphrasing. Diba? Binulag eh. Kaya may mga Christians po na hindi man sila possess. Alam niyo yung possess? Kasi alam niyo, kapag kayo po'y Christian na. Sino po ang Christian dito? Taas ng kamay. Pipikit lang ako. Hindi ko titignan yung taas ng kamay. Diba? Pag Christian ka, okay, ang Holy Spirit nasa iyo. Kaya hindi ka pwedeng i-possess ng devil. Pero pwede kang ma-obsess. Oo. Na-obsess ka dahil sa sport na to. Na-obsess ka dahil sa babaeng ito, sa lalaking ito, ma-obsess ka. That is from without. Okay? Kaya, ang kaaway, gagamitin niya at ikaw ay sisirain. Remember what the book of Peter tells us? Sabi po ng 1 Peter 5:8, di ba? Ang sabi doon? Be ye vigilant, be sober. Because the devil is like a roaring lion, seeking that he may devour. Nandyan lang ang kaaway. Ikaw ay lalamunin niya, sisilain ka niya, para ikaw ay maging malungkot sa iyong buhay. Sabi po ng isang quotation, people are lonely because they build walls instead of bridges. Ano po? Kaya kung alam mo, ang personalidad mo ay magiging hadlang para maging malungkot ang kapwa mo, mag-adjust ka sa personalidad mo. Di ba? Kasi kung pipilitin ko sarili ko na ganito talaga ako, tahimik ako, how could I be effective or leadership? Tama po ba? Kasi ako, a very introvert person, I won't talk to people. How could I reach people? How could I minister if I will not get out from my shell? Di ba? Kaya tayo ang naglalagay ng mga walls instead of bridges. Kaya sa church dapat yung tinatawag na acceptance kasama yan. Hindi ko sinasabing tinatanggap natin kung yung kapatid niyan may ginagawang tinatawag na kabalbalan laban sa Diyos. Sorry for the word, okay? Kalikuan laban sa Diyos. Hindi natin tinatanggap. Pero ang ating responsibilidad is mahalin natin ang ating kapwa kahit ang ating kaaway. Wala ko tayong control sa tinatawag na kapwa natin kung anong ginagawa niya. Ang may control tayo yung sarili natin. Kasi tinuruan tayo ng Bible, love your enemies.
Pray for them that spitefully persecute you. Yun ang role natin. Pero kung yung enemy na yun, patuloy siyang nagiging masama, hindi natin problema yun. Problema niya yun. Ang bahagi natin, mahalin po natin siya. Yun po ang bahagi natin eh. Yun po yung Christ-likeness eh. Sabi ni Howard Hendricks, di ba? Tungkol po sa church. The church is likened to the Noah's Ark. Ang sabi ni Howard Hendricks, an author of many books in Christianity, sabi niya, if not for the trouble outside, we cannot endure the stench inside. Kasi ganun ang church eh. May baho din sa loob. Mabaho din. Yung katabi mo, kala mo, napakabanal. Pero, gumagawa pala ng kabalbalan. May baho din. Pero sabi ni Howard Hendricks, parang nasa Noah's Ark tayo. May dilubyo sa labas. Pero tinitiis nila ang amoy ng mga dumi ng hayop. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. God saved them, the 8 souls that were there, to take care of the creatures inside. Just like the church. There are stenches inside the church. Makita mo yung leader, frustrated ka. Bakit ganun ang kanyang ugali, kanyang asal? And they tell you, you don't have control of it, but you have control of yourself. How to respond to that leader. Mga minamahal, people are lonely because they build walls instead of bridges. The one that causes what we call loneliness, situational, spiritual, yan po yung tinatawag na what we call developmental, at yan po yung tinatawag na social. Number 2 po, ano po yung mga camouflage ng marami to cure loneliness? Pag sinabi natin camouflage, ano yung mga balaban, di ba? Ito yung mga tinatawag na mga patch up para mawala ang kalungkutan. Tingnan natin ito. Tingnan, marami po yan, okay? Alam natin, ginagamit ng marami po yan, no? Yung iba po, pupunta sa drugs or substance abuse. Personally po, nakaranas ako nito nung ako po yung nag-backslide. Hindi po pinagmamalaki. Pero alam ko po, even when I was there, when I was under drugs, I know I was safe. Now, this is not to encourage you na dapat, si pastor pala, you know, I knew that the Holy Spirit was working within me, but I was grieving Him. Eh, may mga time na bumabago na ako ng madaling araw, hay ako sa drugs, at sa natatakot ko, Panginoon, pupunin mo na ba ako? And the Lord was speaking to me, you go back! You go back! It's not your life! Nasa drugs ako eh. Okay? Hindi yan ang buhay mo. Yung pagiging tambay mo, hindi yan ang plano ko sa'yo. Tumigil ka ng pag-aaral, parang tumigil ang daigdig sa'yo. But I was hooked up with this. Diba? Naglalakad ako sa ugo. Akala ko nasa alapaapa ko. Diba? That was camouflage to cure loneliness. Wrong peer group. Akala mo, ang mga sinasamahan mo, magbibigay ng saya sa'yo. Kaya kagabi, nung kami nasa small group, we were talking about relationship. Sabi ko, di ba may mga panahon na minsan ang mga wives natin sasabihin, huwag ka muna mag-basketball. Hindi! Ito na nga lang ang bisyo ko eh. Ano ba pinag-aralan natin? Di ba? Binibigyan ko ng ano ngayon. Ano mga wives, di ba? Ano ba mahalaga yung relasyon yung basketball? Di ba? Kasi sabi ko minsan, alam mo yung barkada mo sa basketball, pag nagkasakit ka, hindi ka alagaan niya. Yung mga barkada mo na minsan ay pinaglalaban mo sa mga magulang mo, sa nanay mo, na nagpipilit ka, isang araw pag nagkasakit ka, hindi ka naman babantayan yan ng 24/7 eh. Sino magbabantay sa'yo? Yung dinidipay mong nanay, yung dinidipay mong tatay. Babalik ka sa tamang relasyon, tamang prioridad. Wrong peer group. Di ba? Meron dito, minsan nakausap ko, ayaw ka ng churchy. Anong gusto mo? Worldly. Di ba? Siguro, ibig lang sabihin yan, yung pagiging churchy, kasi nakikita yung legalism, meron talagang po yan eh. Wala kang control yan. Pero ulitin ko ang may control ka kung paano mong tugdin ang salita ng Panginoon. Kasi yung gumagawa ng pagiging ganito, pagiging legalistic, sila yan eh. Ikaw yung may control. Because the Holy Spirit will guide you and lead you to do something else. Wrong peer group, sports and happy. Di ba?
O malungkot ka, mag-sports ka. For a while, masaya ka sa tennis mo, sa basketball mo, sa gym mo, sa fitness mo. And yet, at the end of the day, it will never give you the full appetite and satisfaction. I think it was Chris Everett Lloyd who was many-time champion in tennis. Sabi niya, we are in a rut, R-U-T. In fact, si Boris Becker, isang Wimbledon, maraming championship na nakuha sa Wimbledon. Yung huling championship niya sa Wimbledon, after receiving the trophy, doon siya nagkaroon ng tendency to have suicide. Hindi mo yan? With all the, what you call, prestigious fame and recognition. Kasi hindi yun ang tinatawag na cure sa loneliness. Work! Sige, immerse yourself there, put yourself there. Maganda po na may trabaho, it's commendable. The Bible tells us, work is commendable. And yet, it's not the end of everything. Work. Sex. Diba? Ulitin-uli, ang sabi ni Philip, I think it was ng Philippians in his book, Rumor. Sabi po ni, not Philippians, pero sabi niya sa quotation, di ba? That every man who goes to a brothel is actually seeking for God. Meron na ganyan. Because in one portion of that book is about a chapter in sex. Tungkol po sa tinatawag na yung magiging satisfied ka. Pero sabi nga po nung nag-comment na every man who goes to a brothel is actually seeking for God. Bakit? Yung bawat isang tao pupunta sa nightclub, sa cabaret, or whatever, actually, hindi niya hinahanap yung satisfaction sa sexual thing eh. Naghahanap ng satisfaction niya in the presence of God. Kasi bakit? Alternative niya lang yun. Kaya nga camouflage siya, kaya palungkot. Eh marami mga tao na, marami sila, iba-ibang relasyon nila, hindi matighaw, malungkot. Yung iba naman ay dinadaan sa pagiging mascot or clown. Ang dami nilang isi, ang dami nilang tinatawag na what we call, tuwa, pero again, hindi po masaya, malungkot. When God is ignored and sin is unconfessed, loneliness is likely to persist. Yan po eh. Kapag ang tinatawag na ang Diyos po ay na-ignore at ang kasalanan ay hindi na-i-confess, ang kalungkutan po ay magpapatuloy. Ang sabi ng Proverbs 28:13. Do you have a verse? Okay? Or, Proverbs 28, okay? He that covereth his sin shall not prosper. Kaya pag hindi ko kinonfess ang kasalanan, hindi ka magtatagumpay. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Kaya kung meron mga mga tinatawag na unconfessed sin, hadlang po yan sa pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayon ba, pag meron silang unfinished business, kailangan balikan po nila. Kasi bakit? Kasi parang tanikala yan eh. Kailangan yung tanikala mapigtal. Kasi hahabulin ka nun eh. May mga utang ka sa nakaraan, meron ka mga tao na dapat na humingi ka ng sorry, balikan mo sila. Balikan mo yan. Para magkaroon ka ng tinatawag na mercy. Number 3 po, ang the last. Causes, camouflage, and number 3, conviction to combat loneliness. Una po, ang prescription po natin dito, para ang kalungkutan ay ating mapagtagumpayan na be in Christ. Sabi ng Colossians 2:10, and ye are complete in Him. Kompleto si Jesus. Kaya ang church nito, this is not about me, this is not about the facility, this is not about the label, being a Baptist. It's all about Jesus Christ. Hindi naman po yan, be in Christ, sabi po dyan, anong dapat gawin? Sabi dyan, kapag tayo po'y napagod, si Jesus ang tinatawag na, what we call, nagtataas po sa atin. Come unto me, all you that are heavy laden, I will give you rest. Okay? Sabi po ng pangalawa, when we are worried, mga minamahal, kung tayo po'y tinatawag na meron, what we call, mga pangamba, sabi po dyan, He points us to the Father. Sabi ng text, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magulmihangan. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin. And when we are weak, He makes us strong. Pag tayo mahina. Kaya doon po ang Diyos lalo pong at work sa buhay natin. Hindi yung tayo malakas, hindi yung tayo matalino, hindi yung tayo mayaman. He makes us strong. Now, hindi ko sinasabing dapat maging weakling tayo.
But God puts us there. So that ang sabi ng 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Ang lakas ko ay ganap kapag ikaw ay mahina. Kasi pag malakas ka, hindi mo kailangan ng lakas ng Diyos. Kaya nilalagay ka ng Panginoon ko. Not only be in Christ, but invest in human relations. Ano mga conviction para makombat natin ang kalungkutan? Dapat na kay Kristo ka. Pangalawa po, mag-invest ka sa human relations. Philippians 2:4. Ano po sabi niya? You don't only think about yourself, but you think of others. That's what Philippians 2:4 tells us. Okay? Na hindi lang yung tungkol sa sarili mo iniisip mo. Kaya pagdating mo sa church, hindi lang yung ikaw yung kakamayan. Ikaw dapat na magkamay. Diba? Hindi lang yung ikaw ang magbibisita. Ikaw yung magbisita. Hindi lang yung ikaw tinatawag na parang laging dinadamutan. Ikaw din yung magbigay. Bakit po? Kasi kailangan mag-invest ka. Hindi naman po yan under that. Kapag nag-invest sa human relationship, be an ambassador of God. Sabi ng 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. Alam niyo mga ambassador po, hindi palaaway. Pero kung Kristiyano ka ngayon, at sinasabi mo na Kristiyano ka, at palaaway ka, at parang ikaw ay suplado, supladita, hindi ka nagpapakita ng pagiging ambassador. Hindi ka man napakangiti, hindi ka man napakapag... Di ba? Paano ka magiging ambassador? Ambassadors, they have a goodwill. They show courtesy, they pay respect. They try to what we call serve others, not only being ambassador. Pangalawa po, yung tinatawag na you learn to understand people. Alam niyo si Paul, nagkasala po si Onesimus. Basahin natin ang Philemon 1:10-12. Paano yung tinatawag na kaya tayo po dapat na magkaroon ng conviction combat loneliness. Philemon 1:10-12. Malapit na po. Okay. Brother Miles. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in advance, which in time past was to thee unprofitable. Nakikiusap siya kay Onesimus kasi meron ginawa si Onesimus na hindi maganda. Kapag nagkasala sa church, pero nakiusap si Pablo kasi nag-restore na si Onesimus. But now profitable to thee and to me, whom I have sent again, thou therefore receive it. That is, ayaw mo nang tanggapin yan! Masama yan! Wala akong tiwala dyan. Kaya nga nahirapan ako minsan pag di ba yung pag nagpatawad tayo, di ba? Kasi ang tendency natin, pag pinatawad natin, anong gagawin tawad na baka gumawa uli ng kasalanan? Pero ulit, hindi natin kontrol na gumawa siya kasalanan. Ang kailangan natin, tayo yung nagpatawad, tayo yung tumanggap. Pag gumawa ng kasalanan yan, Diyos ang bahala doon. Hindi naman tayo napugalan. Learn to understand people. Kaya si Onesimus po, tinanggap nila. Invest in human relations. Number 3, sabi po dyan, give of yourself. Ibigay mo sarili mo. Sabi ng 2 Corinthians 8:5, and this they did not as we hope, but first give their own souls to the Lord. Ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Gusto mo maging masaya at hindi maging malungkot, ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Panguli po, I close there. Stay in church. Stay in church. I'm not being legalistic here, but you stay in church. You don't get out from the church. Sabi na Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ gave Himself for the... Binigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo at sa akin. So you stay there. You stay, because the church is a haven of grace. I'll close here. Sabi po ng ating conclusion, loneliness is not the absence of affection, but the loss of direction. Naalala niyo itong palabas na to? Ang story ni Christopher McCandless. Sino ba si Christopher McCandless? Ang buhay niya po ay sinapelikula ng Hollywood ng pamagatay into the wild. Sino ba siya? Si Christopher McCandless po, isang napakatalinong estudyante sa Emory University sa Georgia. He was brilliant student and athlete. Si Christopher McCandless po, he came from wealthy parents. He graduated with top honors. However, instead of embarking on a prestigious and profitable career, he chooses to give his savings to charity, $25,000. Rid himself of his possessions,
and set on a journey to the Alaskan wilderness. Kababasa niya ng mga humanistic books. Ang sabi niya, life is vanity. Life is vanity. Life is vanity. Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng possession. So what he did, he hitchhiked all over America. Until ang kanyang plano, makarating siya sa Alaskan wilderness, which he did. Pagdating niya sa tinatawag na Alaskan wilderness niya, nakita na siyang lumang bus. Ginawa niyang bahay, and there, what we call, nangahoy po siya, nangasot po siya, and into smoking. At araw-araw, kinakain na lang po yung mga tinatawag ng mga dahon. According to the story, maaaring nalason po siya ng mga dahon na yan. Pero alam niyo, because he went into his own. Para bang sabi niya, ang buhay ay, solo-solo lang yan. Solo-solo lang yan. Hindi kailangan ng pera. Itong taong ito, ang taas ng pinag-aralan. Pero mga minamahal, nung natagpuan po siyang patay sa loob ng bus na yan, alam niyo ba ang nakasulat sa kanyang diary? Yung salitang, others. 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 Loneliness is not the absence of affection, but it's the loss of direction. That's why tonight, if you don't have Jesus Christ, you are lost. I am lost if we don't have Jesus. Yung affection po, nararamdaman natin yan eh. Pero yung direction na kay Jesus. Kung may naman, kung wala si Jesus sa buhay mo, you will be a lonely creature. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong mga salita, sa pag-aaral, at dalangin ko, Panginoon, na ang inyong pong mga salita patuloy na maging gabay namin para amin pong makilala kayo ng lubusan. May mga negative emotions po kami nararanasan. Iba-iba, katulad ng kalungkutan. Nangyayari po ito. Sa aming pag-aaral, ang daming mga causes. Ang daming mga palamuti na kung saan ay pwedeng aming pong kalabanin ang kalungkutan. Pero isa pa rin ang sagot sa gabi ito. Ang kami ay maging kay Kristo. Ang kami ay maging mga tagapanguna para kay Kristo. Ang kami mag-invest sa human relationships so that we could be a channel of blessing to make others happy. Dear Father, I pray tonight, kung meron lang pong mga malungkot sa kanilang buhay, bigyan niyo sila ng sense of direction. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng patuloy na pag-asa na tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Dear Father, patuloy kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At salamat sa gabi ito, even as we offer our gifts and our tithes, may your name be magnified in our midst. Thank you for your goodness. Help us, Lord, to give with our heart na meron po kaming cheerfulness para po sa inyo. We offer and give back everything to you. In Christ's most precious name. Amen.
greeting po sa bawat isa, yung po mga announcement for tonight. Yung prayer meeting na Thursday po namin ginagawa this week po ay will be on Tuesday dahil sa Holy Week po, no? So that will be from 7 to 8, March 31. So ang waiting po ng ating academy ay sa April 1, sa Wednesday po ito, at 2 o'clock. Pwede rin po tayo want to witness namin kung commencement exercises po po. At ang Lord's Table po ay sa April 5. That will be next Sunday. Okay, so announcement pa yung ating po mission drive. Meron pong mission trip ang Holy Word Academy. Mga high schoolers po po sila ng Oriental Mindoro. At yun po ay April 6 to 8. So, ganoon din po tayong mga commitment ng para sa van po ng church doon ay hindi po yung deadline. So, pakibigay na lang po kung hindi pa po natin ibigay natin commitments. April 19 to 19 at 12 to 4 p.m. Asher's Workshop and Seminar. Makaloyan Sunday po sa mga graduate po for this year ay April 19, morning service. At first small group celebration and youth Sunday on April 26, 23. So, kaya yung mga announcement. Kaya mga birthday celebrators ay yung araw to po ay si Sister Ruth Sia. March 30, so ito ay bukas si Victor, Tigoy na ito, dito. As si Brother Ormo Villaberg, si Brother Ormo ng Amerika. April 1, si Pastor Alan Tumacho at Lina Castillo, Michelle Free, Kumain Alice Cabanas. Wala po. Sige, dito, ano masasabi natin sa mga Salamat po sa final na binigay niyo po ng prayer sa mga blessings na binibigay. Amen. Okay, so, Sir Adler, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. April 11 po, Brother Johnny pumunta sa Narvaez, Cavite. April 11, that's Saturday. Yung full-time staff po magkakaroon ng saturation sa ating mission sa NBC, Narvaez, Cavite. At the same time, sa hapon pupunta kami sa lugar ni Brother Johnny, tsaka yung nilipatang bahay ni Brother David Brunet doon sa General Trias. We're going to at least scout the place and see kung yung possibility po na magkaroon tayo ng vision work doon. Okay? So, ngayong gabi po, magkaroon tayo ng final prayer at huwag muna tayong umuwi until we finish the final song. Okay? At huwag niyo kalilimutan na kamayan niyo po ng may ngiti ang inyong katabi. Okay? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabi ito na tagpo niyo kami at pinagtipon niyo kami sa inyong pangalan. Salamat, Ama, ng church ay isang tuntungan, Panginoon, para kami po ay patuloy na lumago sa aming pong relasyon po sa inyo. Panginoon, maikli ng oras namin. Ngunit salamat, Panginoon, sa mga ginugugol ng panahon para kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa inyo. At ma-enjoy namin ang fellowship ng mga kapatiran. Ingatan niyo kami sa libong ito at pagpalain ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's sing once again for the glory of God. And don't forget to please say thanks to one another. Wonderful grace of Jesus, lives in all our sin. Awesome love is life, as
Amen.